Praise God. Good morning, church. Good morning. Yes, today is a new day. Amen. New life, new month, and new opportunity to be here. Magpuri sa ating Panginoon, to stand, mabuhay, at maranasan ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa umaga po ito, pwede po ba tayong tumayo? At batiin naman po natin ang isa't isa. Say hi! Hello! Good morning! Amen! Napakabuti po ng ating Panginoon. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng ating Panginoon na may kasabay na sigaw na Hallelujah! 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 Amen! Napakabuti niya po sa araw-araw. Amen po? Amen. Bago po ang lahat, tayo po'y sandaling manalangin. Atin pong ipigat ang ating mga mata at hamdamin po natin ang presensya natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at nagtipon-tipon po ulit kami upang sumamba at mapuri sa iyo, Panginoon. Thank you po sa provisions and pag-iingat sa aming lahat. And sana po maging maayos po and mas mapalawak po ang aming pananampalataya sa iyo and give us this courage and enlightenment. And sana po, please, sana maging totoo po ang aming mga awit at papuri ngayong araw. Ito lang po sa aming samat dalamin sa aming Panginoon. Amen. 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 Sabi po sa mga awit 47 verse 1 to 2, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hallelujah! Come on, church! Magpuri po tayo sa Panginoon ngayong umaga na ito. Dakila ang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, napakabuti mo, O Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos, pag-ibig mo'y di nababago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, napakabuti mo, O Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos, pag-ibig mo'y di nababago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow.
mo, O Diyos, sa bawat oras na itotoo. Walang magkatulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, O Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, ganap niyang pag-ibig, kalayaan ang lakip, buhay niyang inialay, hatid pangakong buhay, ang mga hinirang sa dugong makapangyarihan, taglay ng aming puso. Mundo'y iyong binago, tapos na ang laban, tiyak ang hangganan. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Amen. Ganap niyang pag-ibig, kalayaan ang lakip, buhay niyang inialay, hatid pangakong buhay, ang mga hinirang sa dugong makapangyarihan, taglay ng aming puso. Mundo'y iyong binago, tapos na ang laban, tiyak ang hangganan. Tapos na ang laban, tiyak ang hangganan. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Dumating man ang hapon, kami magagalak. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag. Dumating man ang hapon, kami magagalak. Pusong umaawit, puso'y
puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinan. Dumating man ang hamon, kami magagalang. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakila ang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakila ang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Thank you, Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. There is no one like Jesus. Amen? Amen. Sabi po sa Isaiah 40, verse 25 to 26, kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanila'y nagpapakilos at sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Amen? Ngayon pong umaga na to, let's worship Him. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko ba lahat ang awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man,
maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, ang tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kaluwalhatian, katulad mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kaluwalhatian, at ang ilamoy di mapapantayan. Jesus, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, ang tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kaluwalhatian, at ang ilamoy di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang mahigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Let's go, church. Katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon.
Yes, Lord. Thank you po, Lord God. There is no one like you, Jesus. You are the Prince of Peace, the Lord of Lords, the King of Kings. You move mountains, valleys, Lord God. You are the Alpha and the Omega, Panginoon. The beginning and the end, Lord God. You do all things. You make the impossible possible, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa araw-araw, sa buhay po ng bawat isa, Lord God. Sa bawat araw, ikaw ang aming lakas, pag-asa, kanlungan, Panginoon, ang aming matibay na sandigan, Lord God, at ang aming tagumpay, Panginoon. Ikaw ay nagahari, Lord God, Panginoon, magpakailanman at kami ay lumalakad sa katagumpayan, Panginoon, kasama mo, Lord God. Thank you, Jesus Christ. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating Panginoon, today is Youth Sunday. Nakita nyo naman, mga kapatid, no? Na ang mga kabataan ang tumayo sa ating kalagitnaan. Proud po ba kayo? Na hindi lamang yung luma ang tumatayo, kundi may next generation na po para po sa paglilingkod, no? Palakpakan ulit natin ng Panginoon. Amen. Sa buhay ng mga batang yan. Nung nagsimula po ang ating gawain sa bahay, maliliit pa po yan, si Gab-Gab, tirador po ng saging yan sa lamesa. No? Napakabuti po ng Panginoon sa buhay po natin sa linggong ito. Today is first Sunday of the month of November. Meron po tayong communion mamaya. Namnamin po natin yung presensya ng Panginoon. Dako po tayo sa ating tithes and offering kung saan po ay excited ang bawat isang magbigay sa Panginoon. Parang hindi po ako narinig. Hindi po ata excited Amen, di ba? Excited po tayong laging magbigay sa Panginoon dahil siya po ang unang nagbigay sa atin. Binigay niya po ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Binigay niya po ang kanyang sarili para sa atin. Binigay niya po ang kanyang anak. Binigay niya po ang kanyang espiritu. Binigay po ang kalakasan sa atin araw-araw sa buhay po natin para po magtagumpay po tayo. Amen? Binigay niya po ang Monday hanggang Saturday para magtrabaho po tayo. At ibinigay niya pa rin ang kanyang presensya, ang espiritu sa puso po ng bawat isa. Amen? Sabi nga po ng Panginoon sa Malakay 3:10 kung saan sabi nga ng iba ay gasgas. Sabi nga ng iba'y lumang bersikulo sa Bible, alam na ng lahat, pero kakaunti pa lamang ang nakakatupad. Amen? Sabi rito ang kahulugan, ang ikapo ay ang pagbibigay ng ikasampu ng kita o bilang pagkilala sa Diyos sa suporta sa gawain ng simbahan. Amen? Si Johan po ang aming panganay na anak, tinuturuan po namin siyang mag-tithes. Once na nabigyan namin siya ng baon, tinatanggal na ni Johan yung 10% po roon sa baon niya, nilalagay niya sa isang ampaw. Then pagdating ng linggo, tulad kanina ng pagsundo ko, nalimutan niya raw yung kanyang tithes. Paalala ko raw sa kanyang nanay yung tithes niya. Isang magandang halimbawa sa mga batang naririto, no, na kahit na may baon tayo, ihiwalay na natin yung 10% ng baon natin. Amen? Kung nabili ka ng milk tea sa labas, isin mo munang wag makabili ng milk tea para lang ikaltas. Tatawa ka. Ikaw ba yun? No, masaya tayo pag nagbibigay tayo sa Panginoon. No? Meron naman tinatawag na kusang loob ng pagbibigay. Ibig sabihin, ito yung walang pamantayan. Hindi 10%, hindi 30% lamang. Kung hindi, ito po yung kusang loob at bukal sa puso mo na magbigay sa ating gawain sa Panginoon. Tanong, Kuya Brian, saan po ba nagmumula? Saan po ba napupunta yung mga tinatites po namin? Sa inyo po bang pamilya? Napakalabo po, no? Yari po kami sa Diyos nun pag ganun. Amen? Saan ba napupunta yan? Hindi sana malamig yung lugar mo kung walang nagtatites. Pero dahil may nagtatites, malamig po yung lugar natin. May ilaw tayo, may tubig tayo. Salamat din po sa mga tithes and offering natin dahil nakakakain po ang music team ng merienda pag sila po ay nagpa-practice. At masarap po ang kanilang almusal. Pag sila po ay nasa 8 pa lang kasi nandito na yung mga yan Amen? Para mag-run through, para mag-practice, para sa gawain natin.
Kaya sabi ng Panginoon, kung gagamitin ang pananalapi sa loob ng simbahan, nung panahon ng ng lumang tipan sa mga Levita, ito po yung sumusuporta sa kanila. Amen? Darating ang panahon, ang pagsuporta nyo sa church ay talagang nararanasan po ng simbahang ito. Nakakakilos po sa mga misyon, pag may lakad po tayo, kumukuha po tayo ng fund, pag may mga pagasolina o anumang mga bagay, lahat ng pagkilos, lalo na po sa panahon natin ngayon, lahat ng kilos po natin ay may kaakibat na financial. Wala pong libre. Pabor lamang po ng Panginoon kung sakaling malibre. Pero dahil faithful tayo sa pagbibigay natin sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya, hindi po magkukulang ang Panginoon sa atin. Ang sabi po sa verse, sabi po sa Malakay 3:10, subukin ninyo ako. China-challenge po tayo ng Panginoon na subukin natin siya. Kung hindi ka susubok, kung hindi po tayo susubok, hindi po natin malalaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Pati sa paglilingkod po natin, kailangan subok tayo ng subok, lalo-lalo na po sa espeto ng pagbibigay. Amen? Naunawaan po ba natin? Excited po ba tayo magbigay sa Panginoon? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Sa pagbibigay po ng bawat isa, maliit man o malaki, Panginoon, nalalaman po namin na ito po'y pinagkaloob niyo po sa kanila. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa pagpapalang binigay niyo po sa simbahang ito. Financial breakthrough, Panginoon, ang hinihingi po namin sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa mga kamay na bukal sa kanilang pagbibigay, sa mga puso na nagnanais, na lalo niyo po silang bigyan ng pagnanais na makapagbigay pa ng hindi po nalilimitahan, kundi isang magandang pagbibigay, mayaman na pagbibigay sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po na yung pinagkakatiwalang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sitayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talata 13 hanggang 17. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, ay gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Maaari na po tayong umupo. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Patuloy nating papurihan ang ating awesome God. Palakpakan natin ang ating kamangha-manghang Diyos. Ito po ang 1 taong singkad nating ilalagay sa ating puso. Meron tayong kamangha-manghang Diyos. Mula sa pagkagising po natin, pagharap natin sa salamin, nakikita natin ang atin pong pagiging tao, manghang-mangha na po tayo. Yung sumikat ang umaga muli, manghang-mangha na po tayo. Sisikat na naman ang gabi, manghang-mangha na naman tayo. At kung papalarin, makakita pa tayo ng bituin, buwan, araw, mga punong naglalakihan, sobrang kamangha-mangha ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Tayo po mga tao ay hindi naman po talaga tayo robot. No, meron tayong kalayaan na magpasya sa ating pong sarili. At ang isa po sa nagiging challenge o struggle natin ng mga tao sa lupa ay papaano ba pasusunurin ang Diyos sa gusto natin. Baligtad, imbis na ang Diyos ang ating sundin sa kanyang kalooban, madalas, ang struggle ng mga tao, paano ko pasusunurin ang Diyos sa gusto ko? Di ba? Kasi, yung mga gusto ko, alam naman natin na sa ating isip at puso, kontra na ang Diyos. Pero yun ang gusto ko. Masyadong malayo ang pananaw ng tao
pagdating sa pananaw ng Diyos. Magkakontra yan, unang-una, hindi ka sasamaan ng Diyos, sasamahan ng Diyos sa gawaing mali. Yan ang unang-una. Pangalawa, hindi ka bibigyan ng Diyos na gusto mo lang, kundi kung ano yung makakabuti para sa'yo. Tama? At madalas, sa ganun pong aspeto, makikita po natin na ang dami pong nahihirapan na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos kahit alam niya na dapat ay siya ang masunod, hindi yung ating kalooban. Diba, nung ating pong kilalanin si Jesucristo, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas lang ba? Diba hindi? Ang pagtanggap natin kay Jesus ay Panginoon. Tama? Panginoon at tagapagligtas. At pag sinabi nating Panginoon, ito po ay nangangahulugan, hindi na ako ang masusunod, kundi ang akin ng Panginoon. At kapag ang Panginoon ko ang nasunod, lumalakad ako sa kalooban ng aking Panginoon. Pero pag hindi na ako nagsimulang sumunod sa aking Panginoon, kalooban ko na ang nasusunod. Sa ating pong obserbasyon, pag ipinilit natin kung ano ang kalooban natin, kahit alam nating hindi ito ang kalooban ng Diyos, madalas tayo po ay nabibigo. Pero kapag po ang kalooban ng Diyos ang nasunod, ang tagumpay po ay ipinararanas po sa atin ng Diyos. So ang ating po pag-uusapan ngayon, paano ba natin isasaplano ang kalooban ng Diyos? Planning for God's will, based on James chapter 4, 13 to 17. So, meron po ditong mga kapahayagan na dapat po nating maintindihan. Unang-una, consider your free will in submission to God's will. Kinakailangan atin pong isaalang-alang na yung kalooban ng Diyos na ibinigay sa atin ay dapat sumailalim sa kalooban ng Diyos. Okay? Meron tayong free will, pero that free will must be in submission to God's will. Ayan, yun po yung mabigat eh. Paano ba natin isasapailalim yung kalooban ko sa kalooban ng Diyos? Madalas ay kumokontra o magkalihis po yung dalawa. So may question po tayo dito. Are you happy that you are not a robot? Masaya po ba kayo na hindi tayo robot? Sipin ninyo kung robot tayo ditong disusi. Wala tayong isip, wala tayong puso. Tayo po ay parang manika na pinatatakbo lang ng may likha sa atin. Napakalungkot ng buhay. Are you happy that you have a freedom to decide? Masaya ka ba na ikaw ay may kalayaang magpasya sa iyong sarili? My yes is my yes, my no is my no. But do you understand that no one knows what will be the consequences, outcome, or results of every decisions? Dapat mong malaman at maintindihan na wala pong nakakaalam kung ano ang magiging kahihinatnan o magiging resulta ng anumang iyong pinagpasyahan. Bawat pagpapasya mo, meron niyang resulta. At bawat resulta, hindi mo ito alam kung ito ay makabubuti o makakasama para sa iyo. Atin pong tingnan ang mga ilang talata kung ito po ba ay didesisyonan mo o didesisyonan ng Diyos na susundin po natin. Halimbawa, Matthew chapter 6 verse 33. Basahin po natin. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi ng Panginoong Hesus, unahin natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa atin. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang unahin po natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Ano ang resulta? Ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Di ba?
Sa Matthew chapter 7, 21 to 23, basa po tayo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I will never knew you. Away from me, you evildoers. Ang tinitingnan po ng Diyos at ang tinatanggap po ng Diyos, yung sumusunod sa Kanya pong kalooban. Marami ay magsasabi na ginawa niya ang mga bagay na ito, pero gumawa siya ng madami, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Tama? Madami siyang ginawa, pero lihis yan sa kagustuhan ng Diyos. Pero pag tayo po ay kumilos sa ilalim ng kapangyarihan ng kalooban ng Diyos, hindi tayo matatakwil. Di ba? Sa context pong ito, may pagtatakwil ang Diyos. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos ay hindi nasusunod. Okay? Sa Psalms 37 verse 4, basahin po natin. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ano ang kalooban ng Diyos para yung ninanais ng iyong puso ay makamtan mo? Ang sabi po ng kalooban ng Diyos, ang kaligayahan ay hanapin mo sa Panginoon. Yun ang kanyang kalooban. Hanapin ang kanyang kalooban sa Panginoon at kung ano yung ninanais ng puso mo, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Alam nyo, ang problema po natin, hindi naman natin hinahanap sa Diyos ang kaligayahan, ipinagpipilitan po natin kung ano ang gusto natin. Maari naman na meron kang gustong-gustong gawin, pero malayo ang Diyos sa iyo. Hindi mo isinasama ang Diyos sa programa mo. Kaya madalas, hindi nagtatagumpay, puro kabiguan. Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Bakit ganon? Bakit ganon? Sabi dito, marami ang plano ay nasa puso ng tao, pero ang Panginoon sa kanyang kalooban ang siyang nasusunod. Ang ganda. Salamat na lang dahil merong kalooban ang Diyos na ini-insist niya sa'yo. Di ba? Ipinagpipilitan niya sa'yo. Kahit ang tigas-tigas na ng ulo mo, kahit gustong-gusto mong gawin kung ano yung gusto mo, ang gagawin ng Diyos, gagawa at gagawa siya ng paraan para ipakita sa'yo, anak, mali ka, ito yung tama. Pero ang problema, ipipilit mo pa rin, sasabihin ng Diyos, anak, mali ka, ito yung tama. Ipagpipilitan mo pa rin, sasabihin na sa'yo ng Panginoon, o sige anak, matigas din lang ang ulo mo, pero may konsekwensya yan. Okay po? Sa Proverbs 16:9, in their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their step. Sa kanilang puso, sa mga tao, ang plano ay ginagawa niya, pero ang Panginoon ang siyang nag-i-establish ng bawat hakbang niya. The context is saying, Lord, this is my plan. Lord, this is my will. Lord, this is my wants. Lord, this is my goal. Lord, please guide me. Nakukuha po niyo? Lord, please guide me. Lord, hadlangan mo kung hindi mo ito kalooban. Lord, ipagpatuloy ko ito kung kalooban po ninyo. Pag inyo pong hinadlangan, meron pa po kayong gustong ipagawa sa akin, Lord, please help me to understand. Lord, please give me knowledge para masundan ko po ang iyong plano. So, sa madalit sabi, sa mga talatang binasa natin, hindi tayo pinipigilan ng Diyos na magplano. Hindi tayo pinipigilan ng Diyos na gawin natin kung ano yung ginugusto mo. Pero dahil anak tayo ng Diyos, tulad ng magulang, nagpapayo siya para sa atin. At ang payo ng magulang, lalo na ang ating Diyos, hindi para sa ikasasama natin,
kundi para sa ikabubuti natin. Kaya there are reminders that we need to understand. So, here's the important reminders na kailangan po nating maintindihan sa ating pong sarili. First, uncertainty of life. Sabi nga, magkabalikan na sa pagpili ng mapapang-asawa mo, makakagawa pa ang panahon para maiayos yan. Magkamali ka ng pagpili sa kurso na iyong tinatahak, marami pang oportunidad para maiayos yan. Pero pag nagkamali ka sa pagpapasya patungkol sa iyong kaugnayan sa Diyos, yan ay isang kalooban o desisyon o pinagpasyahan na mahirap mo nang mabago. Tama? Mahirap mo nang mabago. Uncertainty of life, nag-iisa lang ang buhay. Verse 13, now listen who you say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make a money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sabi niya, makinig kayo. Bukas o ngayon, sasabihin mo, pupunta ako sa syudad na ito at ako ay maglalaan ng oras ng taon, magninegosyo ako at magkakamal ng maraming salapi. Ang sabi ni Santiago, bakit? Eh hindi mo nga alam kung anong mangyayari sa'yo bukas. Ang buhay ng tao ay parang usok lang o parang singaw na saglit mo lang makikita, bigla na lang siyang nawawala. So isang bagay yan na dapat nating maintindihan. Ang buhay natin ay napakaikli at hindi mo alam kung kailan ito mawawala. Ngayon, kung ito po ay maiintindihan natin, magiging maingat tayo araw-araw habang tayo po ay nabubuhay. Tama? Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari bukas eh. Kaya nga, meron po tayong principle na ang isip mo, para okay lagi ang iyong araw-araw, iisipin mo, probably this is my last day. Okay? Sa isip mo, mukhang ito na yung huling araw ko. Pagkagising mo, mukhang ito na yung huling araw ko. So, ang iyong mentalidad ay hindi gumawa ng kasalanan, hindi gumawa ng kung ano ang hindi makakalugod sa Diyos, ang iyong kaisipan ay gumawa ng mga bagay na kung ano ay mabuti at kalooban ng Diyos. Kasi naintindihan mo ang buhay mo ay hindi mo hawak. Life is short and uncertain. Ang buhay natin ay maikli lang at hindi mo alam kung kailan ito mawawala. Number 2, we don't know what tomorrow will bring. Meron ba nakakaalam sa lugar po ng Cebu? Sa lugar po ng nagkaroon ng earthquake na yung plano nila, plano sila, bukas mag-outing tayo. Biglang lumindol. Nakukuha po niya. Ito po ang buhay po natin. Malaya tayong magplano, mala tayong gumawa, pero ang problema, hindi mo alam ang bawat kinabukasan na mangyayari sa iyo. At sa panahon na bigla na lang kinuha ka ng Panginoon, dinatnan ka sa hindi kalooban ng Diyos ang iyong nilalakaran, kahabag-habag naman ang ating kalagayan. Alam po ninyo, ang tangi lamang susuway sa kalooban ng Diyos, yung mayayabang, yung mga arrogante. Sila yung mga magpaplano, pero planong may konting hindi pagtitiwala sa Diyos, kundi sa kanyang sarili lamang ang nasusunod. At yun ang pangalawa na dapat po nating tandaan. The arrogance in planning. No? Arrogance in planning. Yung kayabangan po natin sa mga pinagpapasyahan po natin. James 4:15-16, instead you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that.
It is, and as it is, you boast in your arrogant scheme. All such boasting is evil. Sabi dito, bagko sabihin mo kung luluobin ng Diyos. Maninirahan kami dyan at gagawin namin ang lahat ng ito. Di ba? Kaya nung panahon ni Jesus na siya po ay nasa hardin ng Gethsemane, di ba sabi niya, Panginoon, aking Ama, itong sarong ito ng paghihirap, kung saan tinutubos na ni Jesus ang ating mga kasalanan, na alam niyang ipapako siya sa krus, alam niyang parurusahan siya para tubusin tayo sa kasalanan. Panginoon, aking Ama, kung maaari sana palampasin mo ang sarong ito ng paghihirap. Pero, ano sabi niya? Hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Di po ba? Lalo sa mga kabataan, no? Pag tinamaan ng damdamin o emosyon, hindi na ikinukonsidera kung Kristiyano ba yan, no? Kung yan ba ay walang takot sa Diyos, kung siya ba ay wala na. Pagka nangibabaw na ang damdamin laban sa isang pagmamahal, kahit ito ay mali, kahit ito ay hindi karapat-dapat, nabubulag ng emosyon, sumasablay sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Nagiging mayabang, nagiging matayog sa kanyang mga pagpaplano sa buhay. Lalo na kung kaya mo nang tumayo sa iyong sariling paa. Lalo na kung ikaw ay may angking talino. Lalo na kung ikaw ay merong mga pwedeng kapitan sa loob at labas ng iyong mga programa. Hindi mo na kailangan ang Diyos. Pero palaging ipinapaliwanag ng salita ng Diyos sa atin, ang kayabangan ay hindi gawaing matuwid. Ito ay gawaing masama. All such boasting is evil. Okay po? We often make plans without considering God's will. True or false? True. Madalas, hindi ang Diyos ang nasusunod. Tayo ang nasusunod. Iba yung pinapaalam sa nagpaalam. Tama ba? Kumbaga sa mga kabataan, nakabihis na. Nakabihis na. Bago nagsabing aalis siya. Wala na magawa ang magulang, nakabihis na. Hindi mo na kukonsultahin, papayag ka ba? Nanay, tatay, papayag ka ba sa pupuntahan ko? Walang ganun eh. Di ba? Walang ganun. Nakabihis na, nakapag-communicate na sa kanyang mga kaklase, alam na kung saan pupunta, pagharap sa magulang, babay na. At least alam niya kung saan pupunta. Di ba? Yan ang problema po natin. Kaya lahat nalilihis ng landas kasi ipinagpipilitan at pinagpipilitan ang kagustuhan mo na hindi kumukonsulta kung kalooban mo ito ng Diyos. Kayabangan po yun. At yung kayabangan yun ay hindi papunta sa pabuti, kundi sa pasama. Kaya sabi dito, we often make plans without considering God's will. This can lead to boasting and arrogance. Siyempre, pag ito'y nagtagumpay, ikaw ang may gawa. Kaya yung mga malayo sa Diyos, hindi naman pala simba, sila yung parang mayayaman, sila yung parang angat sa buhay. Ay, kumusta naman sila ngayon? Kung nasa na sila. Di ba? Wala pong hindi nabubunyag kapag mali ang gawain po natin. So, ano po yung ating gagawin? Number 3, submitting to God's will. Anak na tayo ng Diyos po eh. Mga mananampalataya na tayo, kalooban na ng Diyos ang masunod. Tama po ba? Kalooban na ng Diyos ang masunod. Kung ano yung kanyang ipinagagawa sa mga banal na aral na itinuturo sa pulpitong ito, gawin po natin. Kasi yun po ang kalooban ng Diyos eh.
Kalooban ng Diyos ang katulad nito na tayo ay magtipon-tipon? Kalooban ng Diyos na tayo po ay sumamba, manalangin, magbasa ng Biblia? Yan po ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na igalang ang ating mga magulang, mahalin ang ating kanya-kanyang asawa, alagaan ang ating mga anak, yan ang kalooban ng Diyos. Tama? Kaya yun po yung ating susundin. Submitting to God's will, James 4:15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. What should say, Lord willing in our plan? Lord willing. Lord willing. This is my plan. This is our plan, but Lord willing. Okay? Kalooban ng Diyos ang masunod, hindi ang kalooban ko. Here's the challenge. Maraming kalooban ng Diyos laban sa gusto mo. Kaya, nasasaktan ang ating kalooban. Diba? Kaya nasasaktan ang ating kalooban. This acknowledges God's sovereignty and control. Yun po yun. Kapag tayo po'y sumailalim sa kalooban ng Diyos, ito po ay pagkilala sa kapangyarihan at pagkontrol ng Diyos sa atin. Okay po? So, ayaw ng Diyos ng mayabang. Naintindihan na natin yan. Ang buhay natin ay nag-iisa lang. Maikli lang. Naintindihan na po natin yan. So, nag-iingat ako ngayon sa kalooban o kagustuhan ko. Gusto ko ipasa ilalim ito sa kalooban ng Diyos, submitting to God's will. Ngayon, pag ikaw ay naandyan na, ito na yung pang-apat. Responsibility and accountability. Ware, Panginoon, gusto ko po na magkaroon ng negosyo. Pinag-pray mo, binigay sa iyo ang kapital, inilagay sa iyo ang tamang tao, ginaid ka hanggang sa ito ay maitayo. Okay na. Ang problema, irresponsible naman tayo at hindi tayo marunong. Hindi tayo good steward. Naintindihan po ninyo? Kaya meron pong kalooban ng Diyos. Kalooban naman ng Diyos eh. Ang problema, we are not responsible and accountable sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ang nakakaalam ng mabuti, pero hindi niya ito ginagawa, ay isang pagkakamali. Kaya how many times we committed sin before the Lord? Sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maliwanag naman eh. Kasi meron naman tayong inner conscience. Meron tayong inner conscience. Alam mo na ito, magsisinungaling ka pa lang, alam mo nang mali eh. Alam mo nang hindi ito kalooban ng Diyos eh. Okay? So, maglalaban yung iyong kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, pagka pinairal mo yung kagustuhan mo, at ang Diyos ay hindi mo sinunod ayon sa kanyang kalooban, ikakapahamak mo. Pero kahit na masalimuot, kahit mahirap, kahit ang daming mga challenges sa pinagagawa ng Diyos sa iyo, ito pala ay isang matatag at mabuting paraan ng Diyos para sa ikakabuti po ng plano ng Diyos. Remember itong si Joseph? Di ba? Ilang sa kanyang kwento, halos apihin ng kanyang mga kapatid. Sa kanyang kwento, inihulog sa balon. Sa kanyang kwento, ginawang alipin sa Ehipto. Pero sa kanyang kasaysayan at patnubay ng Diyos, naging gobernador. Nagkaroon ng 7 taong taggutom. Nag-imbak siya ng 7 taon. At siya ang naging kasangkapan para yung kanyang bayang Israel ay mabuhay sa loob ng panahon ng taggutom. At yung lahat ng kanyang mga kapatid na puminsala sa kanya, na bumibili at pumipila doon sa mga pagkaing inimbak niya,
Nung magkakilala sila, anong sabi niya? Niloob ng Diyos ang lahat para mangyari ang katulad ng pagkakataong ito. Tama ba? Lagi kong binibigay itong halimbawa sa aking mga magulang. Kinailangang merong mga ibang bansa sa panahon ng ito ang naging sitwasyon ng nila, lalo ng daddy ko, na hanggang ngayon ay halos meron ng demensya. No? Nakakalimot na, hindi na kami nakikilala. Pero sino ang nagsusupply pagdating sa pinansyal? Yung nagsakripisyo na mga anak na ng ibang bansa. Inilapit kami sa kanila para kami ang sumuporta, mag-caregiver sa kanila. Programa ng Diyos yan eh. Programa ng Diyos. Kinakailangan may mangyari sa isang sitwasyon para mapangyari yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen? Magdudugsong-dugsong yan. May mangyayari at may mangyayari yan. Kinakailangang si David ang piliin ng Diyos para mapatay si Goliath. Ganon. Kinakailangang si Job ang maging halimbawang sakripisyo para maintindihan natin na kaya pala nating lampasan ang bawat pagtitiis at pagsubok sa buhay. Sukdulang mamatay ang mga anak, mawala ang kabuhayan, itakwil ka ng iyong mahal sa buhay. Ang pananampalataya mo pala ay pwedeng tumatag sa kabila ng mga pagsubok. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Di ba? Kalooban ng Diyos. Yun ang kwento ng Diyos at mga pangyayari. Kahit panahon ni Jesucristo, ang sabi sa Isaiah chapter 53, ang lahat ng ito ay kalooban ko. Bugtong na anak ng Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, naghirap para sa atin, tinubos tayo sa kasalanan. Yun ang kalooban ng Diyos. Anong resulta? Kaligtasan natin at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Diba? Pero silang mga kalooban ng Diyos, naging responsible sila and accountable. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Could you imagine kung tinanggihan ni Jesus yung programa ng Diyos Ama, anong kaligtasan meron tayo? Diba? Kung naging mapagsamantala si Jose at nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid, paano na sila nung panahon ng tagutom? Napakadami po talagang pangyayari sa buhay natin na ang hirap intindihin kung ito ba'y programa ng Diyos. Pero napakarami pong kwento at pangyayari. Kaya pala nangyari ang lahat ng pagsasanay na ito kasi meron ka palang kakaharapin in the future na hindi mo alam. Ito pala ang dahilan. Bakit sinanay ako ng sinanay ng Diyos sa ganitong pangyayari. In application, ito ang kailangan natin. Pray for guidance. Lagi tayong manalangin ng gabay ng Diyos. Panginoon, this is my will. Is it your will also? Kung mangyari po ito, gabayan niyo po ako. Seek God's will in your plans and decision. Pangalawa, submit to God's sovereignty, meaning recognize God's control over your life. Panginoon, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Napasasako po ako sa iyo. And then panghuli, live responsibly. Mamuhay tayong responsible. Meaning, obey God's will and live with accountability. Sa pagwawakas po natin, sa James 4:13-17, ito po ang ating pong pinaka-summarize dito, reminds us to plan with humility. Bawat plano natin, merong kababahang loob ng pagtingin ng kalooban ng Diyos. At kung hindi ito kalooban ng Diyos, huwag tayong masaktan. Kasi walang kalooban ng Diyos na ikasasama mo. Ang kalooban ng Diyos, kahit masakit, ito ang ikabubuti ng bawat isa sa atin. Recognizing God's sovereignty, our life is uncertainty,
may we submit to God's will and live responsibly. Sana po, makapamuhay tayo na napasasakop sa kalooban ng Diyos at mayroong kababaang loob. Katulad po niyan, tuwing unang araw ng sanlinggo, ng sangbuwan, tayo po ay umaalala ng banal na hapunan na siya po nating gagawin ngayon. Sino po ang mag-a-assist sa atin? Mga kabataan po, habang aawit ang yada worship or there is something music na maririnig po natin. Pinamimigay po natin yan o inaalala po natin yung nangyari po kay Jesus is God's will. Pero tingnan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Buong kababaang loob, sinunod niya ang kanyang ama. Ang kalooban ng Diyos ang siyang nasunod, hindi ang kalooban niya. Kaya kung halimbawa, nagkamali tayo sa kalooban na gusto natin, humble lang tayo kay Lord. Humble lang tayo kay Lord. Asking forgiveness, and Lord, ituwid mo ako kung saan man po ako nagkamali. Okay po? Amen. That sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me. Ayan. Napakaganda po na tayo po ay merong ganyang pag-alaala sa mabuting ginagawa ng Diyos sa ating po mga buhay. No? Na ang Panginoong Hesus minsan hindi nagdalawang isip na sumunod sa kalooban ng kanyang ama. Na siya po ay nanaog dito. Namuhay sa mga tao, nagturo ng magagandang aral. Pero sa kabila ng kanyang kabutihan, binasama ito ng mga tao. Yung kasamaan ng tao, ibinuhos sa banal at kabutihan ng Diyos. Siya ang naghirap para sa atin. Siya ang ipinako, hinampas, nasaktan, at ang bawat hampas ay katumbas ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang bawat sugat ay katumbas ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Ganyan po kabuti ang Diyos, ganyan po niya tayo kamahal. Kaya naman, inaalala natin, Lord, salamat sa iyong pagliligtas. Lord, salamat sa iyong pagpapatawad. Lord, salamat sa iyong patuloy na ginagawa sa amin po mga buhay. So gagawin po natin yan at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Nawa ang magandang mensahe ng Diyos ay tumanim sa ating puso. Higit sa lahat, meron tayong kalayaang magplano, pero ang planong ito ay ipasasakop natin sa mabuting plano ng Diyos para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Okay po, so tayo po ay tumayong lahat. Tumayo po tayo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Doon po yung mga nasa online po natin na nakikinig, pwede po kayong kumuha ng tinapay. Magpira-pirasuhin niyo po ito sa inyong kasambahay, sa inyong pamilya. Kumuha din po kayo ng maiinom at sumabay po kayo sa amin. Sapagkat ito ang turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo nung gabi sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-para sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin, salamat po. Kalooban po ninyo ang sumunod sa Diyos Ama para ang kaligtasan ay amin pong maranasan. Purihin ka, mabuting Diyos. Purihin ka, mabuting Diyos. Purihin ka. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Manatili po tayo nakatayo at hilingin po natin ang Yada Worship na umawit bago tayo mag-closing sa ating panalangin. Okay? Kung tayo lamang po ay magiging masanurin sa bawat aral ng banal na kasulatan, napakaganda ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. No? Katulad ng ating Panginoong Hesus, siya po ang ating ehemplo. Wala po siyang katulad. Wala po siyang katulad. Lahat ng awit sa mundo ay kayang ilarawan na kadakilaan mo. Tulang ang lahat ng tula, tulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Itin mo ba lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sabay-sabay tayo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Wala bang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Aming Diyos, aming Panginoon, wala kang katulad. Nag-iisa kang halimbawa ng kababaang loob. Nag-iisa kang halimbawa ng pagsunod ng kalooban ng Ama, hindi ikaw ang nasusunod. Panginoon, ang ehemplong yan ang gusto po naming sundin. Nagiging mayabang kami kung kami nagpaplano lihis sa iyong kalooban. Nagiging hambog kami ni hindi namin iniisip na ang buhay ay maikli. Ni hindi namin iniisip na may
kung ano ang mangyayari bukas. Kasi sarili namin at kalooban namin ang nasusunod. Pero sa mga aral mo ngayon, sa mga oras na ito, Panginoon, napasasakop kami sa kung ano ang tama. Napasasakop kami sa kung ano ang kalooban mo. Sapagkat ang kalooban mo ay patungo sa direksyon ng ginhawa, ng pagpapala, ng hindi kapahamakan, kundi ng pananagumpay sa bawat plano po namin. Panginoon, inilalatag namin ang programa, ang plano ng simbahang ito, ng iglesyang ipinagkatiwala mo sa amin. Kaming lahat, Panginoon, ito ang amin pong gustong mangyari. Gusto namin magkaroon ng sariling lupa, sariling building. Hindi namin alam kung paano. Gusto namin may mga silid para sa mga bata, silid para sa mga kabataan. Gusto namin humayo ng marami pa, subalit wala kaming sadyang lugar. Wala po, Panginoon. Ito yung gusto namin. Gusto namin patuloy pang magdisipulo. Gusto namin na marami pa ang maakay sa iyo, Panginoon. Panginoon, ito ang kalooban namin. Nawa po ang kaloobang ito ay maging kalooban po ninyo. Nawa po ang direksyon namin ay direksyon din ng iyong kalooban. Sapagkat kapag kalooban po ninyo, walang imposibleng magtatagumpay ang lahat ng aming pong mga pangarap para po sa pagsasama-sama po namin na iyong mga anak. Aming Diyos, patawad po kung kami ay nagiging mayabang. Patawad po kung pinangungunahan namin kayo sa iyong kagustuhan. Panginoon, mga kapatid namin na naandyan at hindi kami nakakalimutan. Kagaya po, Panginoon, ng mga Astorga family. Salamat po, nanonood sila po sa amin palagi. At sila po ay naandyan, hindi sila nakakalimot sa amin. Ang akin pong anak na si Heidi, salamat po. Ang mga kapatiran namin na medyo malayo na sa amin at bihira po namin makasama. Tulad ng Saluta family. Panginoon, pag-adya po ninyo, pa-day off na po sila para makasama po namin. Subalit salamat sa mga kapatiran, kahit medyo malalayo sila, namamasahe, oras ang binibilang, naandyan sila para sila po ay makiisa, makinig, makisamba, at sama-sama kaming magpalakasan sa isa't isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa, at ngayon po ay buwan ng Nobyembre. Lahat po ng aming mga kapatiran na nagdiwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre, ipinapanalangin namin, ipinagpapasalamat namin, malusog na pamumuhay, maganda at katuparan ng kanilang mga pangarap at mga wini-wish. Tama-tama ang mensahe. Panginoon, ito yung wishes namin, pero ang kalooban niyo po ang siyang masusunod. Pagpalaan niyo lahat ng may mga kaarawan namin ng mga kapatiran. Nagdiriwang ngayon, magdiriwang bukas, at magdiriwang sa ibang mga araw. Pagpalaan niyo po ang aming family day, aming baptism, at ang mga programa namin pagpasok po ng Disyembre. Salamat po ng marami sa masayang pagsamba. Salamat po sa mga kapatiran, hindi man sila nakarating ngayon. Ingatan niyo po at samahan sila anuman ang kanilang ginagawa sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Gawin niyo po kaming laging malinis at banal sa iyong harapan. Hindi ang kalooban namin ang masunod, kundi ang kalooban po ninyo. Purihin ka, sambahin ka sa Diyos Ama na siyang nagpaplano ng mabuti para sa amin. Handa po kaming pasailalim sa iyong kalooban. Sa Panginoong Hesus-Kristong Panginoon tagapagligtas na siyang ehemplo ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ng Diyos Ama, sa banal na Espiritong siyang nagtutuwid at nagtuturo sa amin na magpasakop hindi sa aming kalooban, kundi sa kalooban mo, aming Panginoon, ang siyang maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Aluwalhati alay sa inyo